And good day po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Ayan. So today is October 28, 2025. Ayan. At ang topic natin for today ay medyo interesting. Very interesting kasi may nag-chat po sa atin at tinatanong kung posible daw ba na magka-leptospirosis yung mga alaga nating paitloging manok. Yan. So medyo napaisip ako Yan. So actually very posible po na magka leptospirosis yung mga alaga nating paitloging manok. Ngayon, kung paano at bakit, ganito po yon. So may mga farm kasi na sobrang dami yung unang-una, saan ba nakukuha yung leptospirosis na yan? So nakukuha natin yan sa ihi ng daga. Ayan. So yan naman nagsimula yan sa daga, na kapag ikaw ay lumusong sa tubig baha tapos may nahalong virus doon ng yung sa ihi ng daga, yun, ikaw ay tatamaan ng leptospirosis. At ang gamot dyan ay ang pag-inom natin ng doxycycline. Ayan. So dito nga sa aming barangay, kapag may baha na, kasi very prone na rin kami ngayon sa baha, namimigay tayo ng mga doxycycline. So ang pag-inom ng doxycycline, 2 tablet sabay mong iinumin yan. And then after a week saka ka ulit iinom. O ganun po yung natin dito. So para sigurado may lalo na kapag may sugat ka na konti, tas medyo lumusong ka sa baha, para sigurado ka, uminom ka na lang ng doxycycline. Ayan. Ngayon, paano nakukuha ng mga manok natin na alaga yung sakit na leptospirosis? Yan. So ganito po yan. May mga farm kasi na sobrang dami ng mga daga. Yan. So kapag tayo ay nagpakain at inabutan yan ng gabi, sa gabi, lalo na kapag magpapatay na tayo ng ilaw, ay nandyan na, makikikain na yung mga daga. Gagala na yung mga yan kapag madilim na. Yan. Yung iba pangang farm, kahit na maliwanag, tanghaling tapat, makikita mo sa sobrang dami, talagang very common yan na nandun lang sila na nag-iikot, kumakain ng feed sa may feeder. Ayan. So yung mga ibang farm, kagaya nung pinagtrabawan ni Mickey dati, somewhere in dyan sa Bicolandia, trabaho kasi siya dyan, dahil dyan siya nakapangasawa. So nung umalis siya sa akin, dahil sa broiler kami, mahina na yung kitaan talaga sa broiler. So nag-asawa siya, punta siya dun sa Bicol, hanggang sa nakapagtrabaho siya sa poultry layer farm. Doon daw sa kanyang pinagtrabahuan, grabe, yung daga talagang yung amo nila namimigay pa ng reward. Babayaran niya parang sa dami 10 piso ata per daga. So kikita sila by hundreds, 300 pesos ganyan daily. Yan. So sobrang dami daw. Biruin nyo yung feeder daw halos matakpan ng daga. Hindi ako makapaniwala, pero syempre kumbaga si Mickey naman yung nagkwento, kaya tsaka wala naman siyang mapapala sa pagkwento ng ganyan. Ayan, so ganun po. So yung mga daga na yan, dudumi sila dun sa feeder, at tsaka
iihi. So ang mangyayari, yung manok kapag umihi yung daga, makakain niya yung feeds kasi i-absorb ng feeds yung ihi ng daga. At ngayon kapag sila ay tumuka nun, sila ay magkakasakit. Ayan. So hanggang sa sila ay manghihina, nanginginig-nginig, at tapos very very pale yung kanilang itsura, ganyan, hindi makatayo. So possible, consider nyo na baka leptospirosis yun. Ayan. So ano ngayon yung gagawin natin para masugpo natin yung mga daga? Ang gagawin natin, kasi lately kapag nagbigay tayo ng mga rat killer, kung ano-ano, yung rat trap, yung kapag may pagkain, pag pumasok siya doon, hindi na siya makakawala. Very effective yon sa umpisa. Kaya lang kapag parang maamoy din kasi nila kapag meron nang namatay doon na kumbaga kasama nila, hindi na sila, napakailap na, ayaw na nilang pumasok doon. Napakagaling, napakatalino ng mga daga. Ayan. So sa umpisa very effective yan, pero habang nagtatagal nagiging na sila, magaling, matalino rin kasi itong mga daga, di ba? Ayan. So yung sa yung zinc phosphide ba yun, yung itim, ihahalo mo yun sa pagkain. Sa umpisa ganun din yan, kaya lang sa katagalan natututo rin sila, ayaw na nilang kainin. So ang isang nakikita ko na very effective din ay maglagay po tayo ng pusa. Ayan. Maglagay tayo ng pusa dun sa ating farm. Ayan. So kapag naglagay tayo ng pusa sa gabi, pakakawalan natin. Sa umaga, wag nating pakakainin, gugutumin natin, uhulihin natin. Ngayon kapag pinakawalan natin yan sa gabi, maghanap yan ng kakainin, hahabulin niya yung mga daga. Yan. So kapag may pusa na dyan, mawawala na yung daga. Yan. At kapag nawala na yung daga, ang next step natin, wag nating hayaang dumami rin yung mga alaga nating pusa. Kasi sila rin yung magiging problema natin kalaunan. May possibility rin, malaking chance na sila rin yung papatay ng mga manok natin. Ayan. So ganun lang po yun. Pero ang very effective na pangsugpo sa daga ay ang pusa. Kaya lang minsan yung mga pusa kasi napakaamo, di ba? So kailangan medyo natin sila, medyo galitin, ganyan. Huwag nating pakainin, huwag mong busugin. Yan, tapos pag pakakainin mo konti lang, tapos pagdating ng gabi pakawalan mo, mag-iikot-ikot yan dyan sa farm. Kapag may nakitang daga, hahabulin niya. Yan. Dito sa farm ko, dito sa pupuntahan natin ay iba naman yung natin dito. Bukod sa pusa, pati aso. Yung aso po natin nangahabol ng daga tapos pinapatay niya. Yan. And then yung yung mga manok, sakaling may makawala, parang tinuruan sila ni Mickey. Makikihabol yan, tutulong yan sa paghuli ng mga manok na nakawala. Kakagatin lang niya sa pakpak hanggang sa makuha ni Mickey or ng mga ibang kasamahan natin. Hindi niya sasaktan. So ang galing po, ang galing. So kapag daga naman, instant papatayin nila. Hindi sila mapakali. Halimbawa yung daga nagsuot dun sa butas, dun sa may ilalim ng hagdan, aabangan talaga nila yan hanggang sa ito ay lumabas. At kapag lumabas, yun, huli siya, patay. Yan. So ganun lang po, sugpuin natin yung mga daga kasi may possibility na yung manok rin na kumain nun ay rin, syempre para sa atin hindi naman maganda yung ganun dahil madumi yun. Yan. So ayaw din nating kumain ng itlog ng manok na
yung manok ay nagka-leptospirosis. Ayan. So ganun lang po, i-control natin yung mga daga. Ayan. May nagtanong din dun sa ano daw yung pagkakaiba ng feral cat sa stray cat. Yung stray cat, ito yung pusa na dati nating alaga. May dati siyang amo na nag-aalaga sa kanya. Tapos bigla na lang siyang pinabayaan. Yan, so pinabayaan siya. Hindi na siya pinapakain. Siguro dahil umalis yung kanyang amo. So ang nangyari, naging stray cat siya. Kung saan siya nagpupunta para maghanap ng makakain. Yung feral cat naman ay ito yung pusa na ipinanganak na sa wild or dito sa mga sa street, di ba? Wala na siyang amo dahil yung possible yung kanyang nanay ay stray cat, yung kanyang tatay ay ganun din, so doon na sila nagbreed sa kalye kung saan sila sila ay naglampungan. So yun, hanggang sa ito ay ipinanganak, yun na yung feral cat. So kadalasan yung mga ganyan mailap, hindi mo malapitan, tapos matatapang. Yan. So yun lang po yung natin dyan. So sana nabigyan ko kayo ng idea regarding dyan sa ating leptospirosis issue sa manok. At kaya nga tayo magpapainom rin ng doxycycline para sakaling tamaan tayo ng ganun, at least gagaling yung mga manok natin. Kung ano yung gamot sa tao, doxycycline, ganun din naman yung gamot natin sa ating mga alagang paitloging manok. Ayan. So ito po si Mang Mags. Hanggang sa muli, kita-kita po muli tayo. Magandang umaga po at God bless.